Ano yung miss ko yung ano, may Hanoi kasi sa Abu Dhabi. Pagka nag-OT-OT kami, doon kami kumakain pagkatapos. Yan, parang kinakain ni, ano, ni Umas. Pho. Oh. Bad trip lang. Minsan, kumakain ka na, di ba? Sarap ito. Tapos lalabas galing kusina, Pinoy. Eh di, Pinoy din nagluluto. Feeling mo hindi authentic. Gano'n. Oo. Minsan nga, meron Persian restaurant na nakandyan. Kain tayo dyan. Tapos pag gilid mo, nagyoyosi yung mga cook na Pinoy doon. Buisit na yun. Si helper lang naman yung mga yun. Hindi, sila na yung nagluluto. Tuturuan. Sila na yun. Oh. Pero ang tanong, ano ang... Para mas mura ba yan? Ano ang authentic? Anong ibig sabihin ng authentic? Hindi, kailangan kung Indian food, Indiano. Oh, sabihin natin. Yun yung una. Sabihin natin kung Indian food, Indiano nga. Pero yung kabila, sabihin natin, Indian food din, pero Pilipino. Hindi authentic. Mas masarap. Mas masarap yung sa Pilipino. Hahabulin mo pa yung authentic. Oo. Authentic. Kasi yun yung lasa na... Yun yung gusto mo. Yun yung... Kumain kaming kabab ba yun? Sabi ko, ba't yan? Lasang ano, tapa. Oo. Ayoko nun. Sabi ko, Maya. malapit. I'm taking a break. Habibi. Putik na yan. Buisit. Kaya pala yung pansit nila doon, nakalagay doon, ano, egg, ano, lasang Mickey Bihon. Yung malapit na hindi nagluluto. Kaya kami ni Florence, tinitignan namin yung ano, yung mga walang nag-English na ano. Yung pagpasok ko, parang nasashock sila. Ano to? Sino to mga to? Ang hilig namin naglalakad na kung saan-saan. May natsambahan kami. Nakalagay kasi doon, ano ba? Oriental. Parang Chinese restaurant. Pasok namin. Wala nag-i-English. Kinaiyan ng kanyang menu. Walang English, pre. Arabic din yung sulat. Walang picture. Yung isa lang. May konting, kunyari, sa 50 menu, mga 10 picture. Konti lang. Tapos di mo alam kung ano yun. Tapos, nagtataka kami kasi Arabic yung itsura nung interior. Pero yung mga pagkain, may dumpling. May parang Chinese na halo. Yung pala, ano siya? Uzbekistan pala yung napasukan namin. Sabi namin, kaya pala yung mga tao doon, malalaking tao sila, parang Arabic. Tapos, yung features nila, may pagka-Chinese. Singkit. Mga Uzbeks. Sabi namin, ano ba ito napasukan natin? Ang downside lang, pag kumakain ka sa ganyan, lahat nakatingin sa'yo habang kumakain. Lilingon-lingonin ka pa eh. Ano yun? Tinitingnan nila reaction mo? Hindi. O dahil out of place ka? Nagtataka lang sila na merong ibang lahi. Kasi parang group din dun eh. Kanyari, puro Uzbekistan. Puro Uzbek lang yung nandun usually pumapasok. Makapal mukha na. Pasok kami ng pasok. Bahala na. This one, and this one, and this one. Ganun lang yung mga picture. Doon mo lang masusubukan yan. What name this one? Tatandaan namin. Ito yung resibo namin, hindi namin maintindihan kung ano sulat. Bayad lang kami. Next time bumalik ka, kilala ka na ng waiter kasi ikaw lang naman yung ikaw lang yung Pinoy na nakita niya. Go. Basta masarap naman. Masarap. Tsaka customer kayo ba? Customer. Hindi talaga, bira kaming Pinoy food nung nasa UAE kami. Kasi, ba nakakainis yung ibang Pinoy na restaurant doon? Parang ang mahal. Tapos, ano ba isang kinainan natin doon? Hingi ka lang ng additional na fork or spoon. Ganyan. Nagalit pa yung ayaw nila magbigay. Yeah. Tsaka yung tissue. Sabi na, napakaalam naman ito mga to. Pag yung Pinoy magsiserve sa, alam niyang Pinoy din, walang kwenta. Yeah. Kabayan! Yung mga Arabic, tatambakan ka ng... Hindi ka papansinin. Yung lunch namin kasi early sang oras 1 to 2 ng tanghali. Siyempre, lalakad ka pa, baba ka pang 18 floor. Pagdating mo dun sa Golden Fork, panay Pinoy din naman yun. Chinese na ano. Mga 1:30 na yun. Buka pa, tapos bibigyan ka pa nila ng hot towel.
Tapos, iwanan ka na. Tapos, 15 minutes na, wala pang bumabalik. Kabayan! Sinilasilos kang ganyan. Tapos yung mga nagsaserve, hindi ka papansinin. Ganon sila ka-busy? Hindi, pagka po Pinoy, ayaw nila. Parang hindi nila pinaprioritize. Kahit Middle East, may colonial mentality. Oo. Hindi kayo nagtitip eh. Paano pala yan? Di sabi nyo, kung ano yung lahi, ano yung pagkain, yun dapat yung lahi. Paano yan? Di ba ang adobo, mapunta ka sa ibang probinsya, iba ang timpla. Alin ba naman authentic? Hindi, sabihin natin, doon sa lugar, sa Middle East, dalawa yung Pilipino na ano. Paano masasabing alin ang authentic doon? Magkaibang ano? At least Pinoy. Pareho authentic sila pareho. Wag lang kunyari, Hanoi, tapos Pinoy. Maglalasang lasa maglalasang sotanghon yung ano, yung hindi naman nakadikit. Earl, hindi naman nakadikit yung authenticity dun sa deliciousness eh. Sa bagay, magkaiba Sa F&B ako Oo nga, ano bang mga products ng ano? May teas, may cakes, may banh mi, yung sandwich. Pero dun sa yung tipong debate ng authenticity, like yung sa pho, di ba? Sa Vietnam, magkaiba yung taste profile ng North at saka South. Yes. So kapag kasi pinopromote namin yung 424 is para siyang authentic Vietnamese soup noodle soup, ang ganun. Pag kinakampay namin sa international market. So inaano siya ng mga taga-North na hindi naman yan yung authentic na na lasa ng pho. Ibang panlasa dito sa North. Ano yan? Saigon pho ang yan, hindi yan authentic. Kasi syempre yung sa mga taga-North, feeling nila sila yung dominante. So yun yung mga ganong klaseng debate. Tapos dalhin mo pa dito sa Amerika. Ang nangyayari, ang tawag ko doon whitewashed. Pag ang restaurant naging popular, ibig sabihin nakuha niya yung market across ethnicities. Binago niya yung lasa para mag-adapt doon sa market. Taste profile, local. So authentic pa ba yun? Hindi na. Hindi na, di ba? Maraming debate dyan, tsaka maraming loophole kaming ginagawa in terms of authenticity debate. Pero ano pa rin yun? Vietnamese pa rin yun ng mga tao nun. Pero pag tumikim ka ng yung katulad sinasabi mo, pho dun sa North, ibang-iba sa lasa sa pho sa Amerika. Pero parehong Vietnamese ang nagluluto. Authentic pa din. Vietnamese yung nagluluto. Vietnamese pa rin. Vietnamese cuisine, Vietnamese yung nagluto. Authentic. American kitchen. American spices. Magulay sa Amerika. Kung gusto mo ng authentic, pumunta ka doon sa bansa. Yun kasi, iba rin kasi yung ambience. Gusto mo na authentic, doon ka sa pinanggalingan. Kahit yung mga Meksikano rito, tinatanong ko, pag tinanong ba kita, ituro mo sa akin kung alin ang authentic na Mexican? Wala. Doon sa nanay ko sa Mexico, yun ang authentic. Yun? Wala na. Lahat dito, wala yan. Okay. Siguro. Ano lang yung marketing lang yung nilalagay na authenticity. Kasi once na napunta sa US, like yung lasa nung mga ingredients, nung paggawa ng noodles, Nag-iiba. Yung ginagamit ng mga... Like sa Pilipinas, yung rice noodles lang yung the way yung paggawa ng Jollibee dun sa rice noodles ng pho. Iba dun sa Vietnam. Kasi yung pagkakagawa sa Pilipinas, malinis. Si Jollibee may pho? Franchise ang Jollibee ang pho sa Pilipinas. Sarap yung madumi. Oo, yun nga. Kaya yun talaga, Earl. Pag tinetesting namin, iba yung noodles nito. Parang fishbowl lang yan eh. Oo, iba. Iba yung lasa. Masyadong commercial yung lasa niya eh. Oo. Punta kami Vietnam. Kailangan makakain din kami yan. Oo. Travel kayo dito. Oo. Bahala sa inyo. Kahit isang weekend lang. Oo. Enough na yun. Enough na yung Friday, Saturday, Sunday. Balik kayo ng Monday. Oo, balik na Lunes. Diretso office na Lunes. Early out ka na Friday, no?
Parang ano lang. Pasok ko ng Lunes. Parang di ka pa naligo lang ah. Tignan ako. Oo. Amoy fo pa siya. Kaya nung napunta ako sa Thailand, isang linggo ako ron, puro fad thai yung kinakain ko. Hinahanap ko yung authentic na lasa. So, tinry mo lahat. Nahanap mo naman. Oo, sa palengke. Okay na mo. Sa palengke. Kinainan ko yung mga restaurant na mga kilala, yung mga restaurant kilala ng Pad Thai na ina-advertise nila. Hindi authentic to. Tapos, nasa palengke may nagluluto ng Pad Thai doon. Walang pangalan, si Manang lang yung nagluluto, hindi marunong mag-English. Bigyan mo ako Manang niya, ilang klase ba yung Pad Thai mo? May mga Tagalog ganito. Wala daw siya mga ganun-ganun. Kaya. Sumagot si Manang, Tagalog din. Sign language. Oo. Basta isang klase lang yung Pad Thai niya. Nung inihain po, ang sarap. Sabi ko. Di nga, Earl, nung nag-Indian food kami sa UAE, yung mga hole in the water talagang... Oo. Yun yung mas masarap. Oo. Diba? Talagang kinakamay. Kesa ka sa fine dining na restaurant. Punta ka sa restaurant, sa mall, okay lang. Pero iba talaga yung sa kalsada lang. Street, ano? Oo, iba talaga. Iba rin yung mukha nung nagsiserve sa mukha. Mukhang nasagasaan aso na tumayo tapos nagluluto. Hindi pa naliligo si Bay